Nananawagan ng MMDA sa mga kandidato na maging responsable rin sa paglilinis ng kalat matapos ang halalan. Tinatayang 4 na milyong piso ang magagastos ng MMDA para sa paglilinis ng basura. Pero isa namang grupo ng environmentalists ang nakinabang sa pagre-recycle ng mga binaklas sa campaign materials at mga tarpaulin. Nagpapatrol Israel Malasa. Humihingi na ng saklolo mula sa mga kandidato ang MMDA at mga salo sa paglilinis ng gabundok na basura matapos ang halalan. Sa mga politiko, nanalo at matalo, tumulong sila sa amin sa pagbabaklas ng mga political posters nila. Tinugunan naman ng ilan ang panawagan ng MMDA. Sa Taguig, nagbaklas ng mga campaign posters si Mayor-elect Lani Cayetano. Sa Quezon City, nagtulong-tulong ang People Power Movement para kiskisin ang mga pader. Sa Pier 2 sa Tondo, Maynila, binaklas ng mga volunteers pati mga streamer. Ang paglilinis ng bayan ay hindi simple. At itong ating dinikit dito na napakabilis ay ngayon hirap na hirap kaming mag-alis dahil kailangan sinsinin. Naglagay din ng imbaka ng poster ang lokal na pamahalaan ng Quezon City. Kinukuha ito ng mga environmentalist group at nire-recycle. Isa sa nakikinabang dito ang grupong Buklod Tao na nakabase sa San Mateo, Rizal. Kung nooy mga Tetra Pak lang ang kanilang nire-recycle, ngayon pati mga campaign poster gaya ng tarpaulin tinatahi para gawing bag, apron at organizer. Nakabawas na nga ng mga basura sa palibot tulad ng mga poster na ito at may bebenta pa. Aminado ang mga grupo na hindi nila kayang linising mag-isa ang mga nagkalat na campaign poster. Kailangan pa rin daw ang tulong ng mga residente para lubusang linisin ang mga lansangan. Israel Malasa, Patrol ng Pilipino.